pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay the gift of grace. Sa Tagalog po, ang handog na biyaya ng Diyos. Ang tinutukoy po ditong biyaya, mga kapatid, ay ang Panginoong Hesus. Nakasulat po, mga kapatid, sa aklat ng Matthew chapter 1, verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pagdating niyo po dito yung salitang isisilang niya ang isang batang lalaki. Ang tinutukoy po ang Panginoong Hesus. At sinabi siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Bakit po kailangan pang isilang ang Panginoong Hesus? Sapagkat ang mga tao po nakakaranas po ng kawalang pag-asa, kahirapan, gawa ni Satanas, ng mga gawa ng kadiliman, nakakaranas po ng iba't iba pong mga kahirapan sa buhay, tulad po ng walang kapayapaan, at ang tao po ay nakatakda pong maparusahan sa tinatawag na impyerno. Kaya kinakailangan merong isilang na isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Yun po ang dahilan po niyan. Sabi dito, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Masundan niyo po, mga kapatid, ano nga po ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos yung kanyang biyaya para iligtas po ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino po yung bayan na yan? Yan po yung mga mananampalataya. Hindi lang po siya yung taga-Israel, kundi lahat po ng sasampalataya sa Panginoon Jesus. At ikaw po ba ay nananampalataya sa Panginoon? Ikaw po ay kabilang dito sa pinangakuan ng Panginoon na ililigtas niya sa kanyang mga kasalanan. Ano po ba ang naging epekto ng kasalanan? Alam niyo po, nagpahirap po sa atin ang kasalanan. Nagbigay sa atin ng kawalan ng pag-asa, matinding dalamhati, matinding lungkot, at naging mga rebelde tayo sa Diyos. Kaya nais ng Diyos na tayo ay palayain doon sa uring yun ng ating paghihirap. Sa pamamagitan ng biyaya, ito ay makakamtan natin sa Panginoong Hesus. Sabi po ng Efeso chapter 2, 8 hanggang 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yan. So, basahin niyo, mga kapatid, dito sa aking napakalaking pagkatuloy. Basahin niyo po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos o sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ang kaligtasan ng kaloob ng Diyos hindi mula sa inyo, upang sino naman ay huwag magmalaki. So dito, pasinin po natin, binanggit na naman yung kagandahang loob. Ang tinutukoy po dito ay yung pagdating ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagsilang, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang kagandahang loob ng Diyos. Ay naligtas po ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, dahil lamang pala po yan sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ito po ay kaloob, regalo. Pag sinabi po bang kaloob, ito po ba may bayan? Wala po, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi dahil sa ating mga gawa, para huwag po tayong magmalaki o mataas sa harapan ng Panginoon. Nasasabihin natin, ay nanampalataya kaya ako eh. Malakas ako sa Panginoon. Sinusunod ko siya. Pwede natin sabihin yun, mga kapatid sa Diyos. Pero, pansinin po natin na hindi dahil doon sa mga yon.
kundi dahil sa kanyang awa, sa kanyang habag. Kahit yung pananampalataya mo ay hindi pa rin yan galing sa iyo. Binuksan ng Diyos ang puso mo, puso natin, para magkaroon po tayo ng pananampalataya. Binuksan ng Diyos yung isipan natin, yung puso natin. Yung mga pangyayari sa buhay natin ay nagbigay daan para tayo mabuksan ang puso. Halimbawa, yung ating mga suliranin, yung ating mga pagsubok, yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Yung lahat ng yon, mga ipinahintulot ng Diyos para po mabuksan ang ating isipan upang tayo ay manampalataya. Kaya ang ating pananampalataya po ay bigay din ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Regalo ng Diyos sa ating lahat. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Hindi dahil tayo ay masipag sumamba. Hindi dahil tayo masipag magturo. Tayo ay masipag magbigay. Hindi dahil tayo ay naniniwala sa Panginoon. Kundi, sabi dito, dahil sa kanyang biyaya. Para huwag tayo magmalaki sa harapan ng Diyos. Ayan. Pero, hindi sinasabi rito, mga kapatid, na hindi na tayo gagawa. Kung natin sabihin, ay, hindi naman pala sa aking pagsisikap, hindi na nga ako gagawa. Doon makikita na wala tayong pananampalataya. Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tandaan niyo, mga kapatid. Ang pananampalatayang walang aksyon ay patay. Halimbawa, nananampalataya tayo sa Panginoon. So, kinakailangan may gawa. Katulad ngayon, tayo ay nagsamba, pagpapakita ito ng gawa. Naunawaan niyo, mga kapatid. So, pag tayo nananampalataya may gawa, so ginagawa talaga natin yun, mga kapatid. Hindi dahil tayo mabuting tao. Hindi dahil sa marami na tayong nagawang mabuti. Tama lang tayong gumawang mabuti sapagkat ito ang kapahayagan na tayo ay mga anak ng Diyos.